Extended hanggang sa susunod na 2 linggo at tatama pa sa Pasko ang tigil pasada ng grupong Piston. Kasanib puwersa na rin nila ang isa pang transport group na Manibela. Narito po ang aking report. Isang linggo pang tigil pasada! Tigil pasada simula sa Lunes! Laban! Piston at Manibela! Yan ang anunsyo ng grupong Manibela na nakisanib puwersa sa grupong Piston. Susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada. Isang linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Kahit nagsabi ng LTFRB kahapon na hindi kailangang bumili ng bagong unit, paniwala ng Piston phase out na ang kasunod ng December 31 deadline sa paghain ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng jeepney operators. Yung inilalako nilang kooperatiba sa ngayon, wala nang hindi nakapangalan sa operator yung unit, hindi nakapangalan sa operator yung kanyang prangkisa. Paano niya masasabing kanya yung unit kung hindi naman nakapangalan sa kanya? Ang issue na dyan is more on ideological difference. Ayaw nilang sumama sa isang fleet modernization program. Pero kahit tatagal ang tigil pasada hanggang 29 at tatama pa sa mismong Pasko, hindi nag-aalala ang LTFRB. Nariyan naman daw ang tricycle, bus at modern jeepney na bibigyan nila ng special permit. Sa Pasig kanina, takbuhan ng mga pasaherong nais makasakay sa modern jeep. Walang masakyan. Pag mga habulan, mga bilisan nila, hindi makaani. Kasi mga bata Kahapon naman, 10 modern jeepney na bumiyahe sa Taguig ang nabutasan ng gulong matapos hagisan ng pako. Kinundi na ito ni Guadis. Ayon sa Taguig Police na inquest na ang 2 suspect at inaalam kung may kinalaman sila sa tigil pasada. Sabi ng MMDA, ngayong Kapaskuhan, inaasahang tataas pa ng 20% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. Sa northbound ng EDSA, kanto ng North Avenue kanina, bumper to bumper ang mga sasakyan. Sabay-sabay kasi ang Friday payday, Christmas rush at simula ng anticipated simbang gabi. 4 ang patay sa sunog sa isang residential area sa Bacoor, Cavite kaninang madaling araw. Kabilang sa mga nasawi ang 2 bata na 5 at 8 taong gulang na natutulog sa isa sa mga nasunog na bahay. Tatlo pa nilang kaanak ang sugatan. Isa pang hinahanap hanggang ngayon ayon sa Bureau of Fire Protection. 87 pamilya ang apektado. Tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Patay ang isang lalaking nag-amok at nanaksak pa ng pulis sa Iloilo. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Hinabol ng isang lalaking may dalang patalim ang isang pulis sa Iloilo. Maya-maya, napadapa ang isa sa mga pulis. Naabutan siya ng lalaki at sinaksak sa likod. Dito na binaril ng isa pang pulis ang lalaki na nasawi kalaunan. Base sa investigasyon, pinapauwi ng isang pulis ang lalaki at pinapasurrender ang dala nitong kutsilyo. Lumayo nga ang lalaki pero bumalik at sinugod ang sumitang pulis. Isang sibilyan ang sugatan matapos umanong tamaan din ng bala. Ayon sa kapatid ng lalaki, 10 taon tong may mental health problem. Handa naman ang pulisya na humarap sa reklamo kung magsampa ang pamilya ng nasawing lalaki. Sa entrapid operation ng mga pulis sa Lucena City, naaresto ang target nilang lalaking nagbebenta ng improvised na baril. Ayon sa mga pulis, idinidemo pa ng suspect ang baril sa harap ng kanyang mga katransaksyon. Walang pahayag ang narestong suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pangulong Bongbong Marcos nasa Japan para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadalo rin siya sa Asia Zero Emission Community o AZEC Leaders Meeting, kung saan manghihikayat siya na mamuhunan sa renewable energy ng Pilipinas, tulad daw ng mga wind farm sa Ilocos Norte. 6 na suspect na may kinalaman sa mga nawawalang sabungero sa Manila Arena, pinayagang magpiyansa ng Manila RTC Branch 40. Tig 3 milyong piso ang piyansa ng bawat akusado na naaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi suripot sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong grave threat laban sa kanya. Pero naghain ng kanyang abogado ng counter-affidavit kung saan itinanggi niyang pinagbantaan niya ang complainant na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro
Gihit naman ni Castro, malinaw na may pagbabanta sa mga binitiwang salita ni Duterte. Low pressure area sa Silangan ng Mindanao posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Ayon sa Pag-asa, sakaling maging bagyo, tatawagin itong kabayan at posibleng tumbukin ito ang Visayas o Mindanao. Magpapaulan ito simula sa linggo. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ng AFP Western Command, swarming at hindi invasion ng mga Chinese vessel ang nakita sa paligid ng Ayungin Shoal. Taliwas yan sa sinabi ng security analyst na si Ray Powell. Sa pagpapatrolya ng AFP, 10 Chinese militia vessels daw ang namataan sa Ayungin. Sabi naman ni National Security Council Director General Jonathan Malaya, exaggerated ang pahayag ni Powell. Hinimok naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga mangingisda sa Palawan na maging bahagi ng Maritime CAFGU sa West Philippine Sea. Sa ulat ng Super Radyo Palawan, sinabi niyang di naman daw sila makikipaglaban kundi magiging dagdag pwersa sa West Philippine Sea para lalo para mapalakas ang territorial claim ng Pilipinas. Bibigyan din daw sila ng allowance at mga benepisyo. Aminado ang Philippine Coast Guard na limitado ang kanilang kakayahan para bantayan ang buong West Philippine Sea. Kung paano nila haharapin ang puwersa ng China, tinalakay sa The Mangahas interviews. Nung nagkaroon ng Senate hearing, parang may duda ang ilang tao sa kakayanan at determinasyon ng ating Coast Guard na depensahan ang ating claims sa West Philippine Sea. Bakit po? Ang Coast Guard, we have very limited number of assets. No? And particularly in Palawan, sabi ko, there are only 3 Coast Guard vessels na nandyan. And kung gaano kalawak ang West Philippine Sea, you cannot expect na isang maritime feature ay bababara natin ng 24/7 dahil sa lawak ng West Philippine Sea. Sa bahagi ng China, sabi nila, wag naman din daw mag-provoke ang Pilipinas. Gusto daw nila ng peaceful dialogue. Tayo pa ba talaga nagpo-provoke, ma'am? So kung gusto talaga nilang ng mapayapang pag-uusap sa West Philippine Sea, I think ang pinakauna nilang dapat gawin is i-pull out ang mga Chinese maritime militia na nagsuswarm at nakakasira ng ating yamang dagat. Ano sa tingin ninyo yung mga salik na dapat bantayan? Ano yung mga do not cross the line na punto para hindi mag-escalate further? Ang Coast Guard vessels natin kapag dinideploy sa West Philippine Sea, yan ang paulit-ulit nating reminder na kahit anong mangyari, kahit anong provocation ng iba to sa inyo, we have to make sure that we're going to maintain cooler heads at we're not going to cross that line, no, of doing another aggressive activity because they might counter-respond na hindi rin natin kakayanin. Gantong level ng collab. Ang P-Pop Kings SB19 at K-pop boy group na N-Team nagsama sa katatapos lang na Asia Artist Awards 2023. Sa isang TikTok dance entry, naggento ang N-Team member na si K at SB19 pinuno Pablo. Road to 3 million views na yan sa TikTok. Stand this 2 fan-approved ang duo. Ang Jack B couple, nagkatampuhan? Sa IG post, sinabi ni Barbie Forteza na nagtampo siya sa boyfriend na si Jack Roberto matapos raw siyang hindi yayaing mag-date. Caption pa ni Barbie, wala siyang ginagamit na emoji sa mga reply kay Jack. Kaya si Jack, may pa-dinner date with assurance kay Barbie na simula ngayon alam na niya ang gagawin. Sa ngayon, naghahanda si Barbie sa upcoming historical drama ng GMA na Pulang Araw na mapapanood sa 2024. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumirik patiwarik ang isang roller coaster sa Osaka, Japan. Makikitang nakabaliktad ang mga sakayan ng Flying Dinosaur Ride sa Universal Studios, Japan. Ayon sa mga ulat, huminto ang ride sa isa sa pinakamataas sa bahagi ng roller coaster na nasa 46 meters ang taas. Wala namang nasaktan at ligtas na inaibaba ang mga sakay. Taong 2018 nang tumirik din ang naturang ride sa loob ng 2 oras. Pinarangalan na ang mga nagwagi sa NCAA Season 99 Swimming Championship.
Itinanghal na overall champion sa Juniors Division ang De La Salle College of St. Benilde nang humakot ng medalya ang pambato nilang si Lance Rafael Cruz. Dominado naman ng San Beda University ang parehong men's and women's division. Ginawaran bilang most valuable athletes sa kani-kanilang dibisyon ang mga Bedans na sina Angeline Docabo at Jake Evangelista. Habang Coach of the Year naman ang mentor nilang si Gavino Rojas. Sa linggo, inaabangan naman ang Game 3 ng NCAA Men's Basketball Final sa pagitan ng Mapua Cardinals at San Beda Red Lions na mapapanood sa GMA at GTV alas 2 ng hapon. Dumagsa mga Katoliko sa mga simbahan sa unang anticipated simbang gabi. Sa Quiapo Church, idinaos ang gabing misa para sa mga hindi makakadalo sa unang misa de Gallo mamayang madaling araw. Sa Santo Niño Church, sa Tondo, Maynila, dampuno ang loob at labas ng simbahan. Sinaunang tradisyon ng simbang gabi para paghandaan ang pagdating ni Jesus. Confirmed na, may bagong pag-ibig na ang international singer na si Selena Gomez. Instagram official na sila ng music producer na si Benny Blanco. Ibinahagi niya sa IG carousel ang kanilang picture. Kita rin sa group photo na magkayakap silang dalawa. May candid snap din si Selena at ang kanyang best friend na si Taylor Swift. Ang masisiglang indak ng mga bata, tinapatan ng makukulay nilang costume at props na tatad ng mga bituin. Ang kanilang pagtatanghal, bahagi ng pagdiriwang ng Parol Festival sa Las Piñas, ang Parol capital ng Metro Manila. Nagtagisan din sa disenyo ang malalaking parol na likha ng mga taga Las Piñas. Bukod sa kumukuti-kutitap na entrada sa Kapitolyo ng Batangas, bida rin ang video projection ng 68 feet na Christmas tree na tatad ng mahigit 6,000 light bulbs. Nariyan din ang play of lights. At tuwing gabi, pwedeng pumasok sa Verde Island Passage Immersive Experience sa Tourism Building. Napuno naman ang makukulay na larawan mula sa librong pambata ang St. Mary's Cathedral sa Sydney, Australia. Ang kanilang pailaw, hindi lang Christmas lights kundi pati mga projector. Ang mga imaheng ipinakikita hango sa 12 Days of Christmas. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.